Hi guys, so ngayon, nag-video ako hindi para magmalinis at para ungkatin lahat ng mga nangyari sa aming dalawa. Gusto ko lang sabihin yung mga nararamdaman ko, yung saloobin ko. Yes po, naging mali ako dun sa part na nangialam ako masyado, na dapat hindi ko naman talaga pinapakalman. Siguro masyado lang ako nagpa-apekto dun sa issue nung dalawa na malalang issue na dapat hindi na lang namin pinakalman. Nung time kasi na yun guys, nababash na siya. So ayoko lang naman po kasi na pati yung brand niya is madamay. Nag-quit ako hindi lang dahil sa issue na yun. Nag-quit ako para sa shop ko, maasikaso ko lahat dahil ang dami kong kailangan asikasuhin. At hindi ko rin naman po alam na may mag-comment doon about doon sa issue ng dalawa na mag-ex na sa live ko pa mismo nag-comment. Sobrang nagkamali talaga ako guys dahil hindi ko sinabi sa kanya yung comment na yun sa live ko na dapat sinabi ko na lang para hindi sila nag-expect na naiinggit ako. Yes po, dun po sa conversation na ipinakita niya talaga is may kaunti talaga akong selos. Dahil syempre nag-expect ako sa sinabi niya na focus daw muna siya sa ambassador na ako. Dahil nga sabi niya magalay pa daw kami, mag-focus daw kami dalawa sa pagla-live, mag-meet daw ulit kami para mag-live. Siguro nabigla lang talaga ako sa part na pinasok niya yung isang ambassador. Okay lang naman sa akin yung isang ambassador, pero yung isang ambassador kasi medyo na ano lang ako kasi nga nagka-issue yung dalawa. So nababash kasi siya. Ayoko lang kasi nung may nakita ko sa comment na pati siya natadamay na sa relasyon ng iba. And sinend ko naman sa kanya yung screenshot na ang dami na talagang nambabash. Ang dami na talagang umusga sa kanya, pati siya natadamay dahil sa issue ng dalawa. So siguro guys, sobrang mali lang talaga ako sa part na nangialam ako. Madami pang rason guys, pero hindi lahat ibubulgar sa social media. Syempre public na to eh. Ayoko ng gulo dahil lamang sa Lucky Me. Kaya kung tanggapin yung babatuhin sa akin na mga salita ng maraming tao. Siguro hindi lang nila naintindihan yung pinupunto ko about sa Lucky Me. Totoo lang, may balak naman talaga ako mag-quit. Pero ang nangyari, napaaga lang talaga yung pag-quit ko. May balak talaga ako mag-quit guys dahil sabi ko pagpupukusan ko muna yung shop ko dahil sobrang napapabayaan ko naman. Tapos nag-aaral din ako kaya ang dami kong kailangan gawin, hindi kayang pagsabay-sabayin. Kaso napaaga lang talaga yung pag-quit ko dahil sa issue ng dalawa na ikinabig deal ko talaga. About sa pakikipag-usap ko sa kanya guys, maayos naman ako nakipag-usap sa kanya nung una, pero may nakita lang talaga akong hindi maganda. Pero alam kong mali ko din yun na dapat ginalang ko dahil CEO yun. Yung mga time na yun, stress at pagod talaga ako kasi ilang araw na akong di makatulog, ilang gabi na akong di makatulog. Gusto kong ilabas yung nasa loobin ko dahil nga sobrang nagkamali din ako sa part na yun. Ayoko ng maraming gulo, ayoko pa ng maraming issue dahil lang dun guys. Ayoko nang dahil sa isang pagkakamali ay hindi na nila napapansin yung tamang ginawa ng isang tao. Siguro magkaiba lang kami ng pagtrato. Kung natarato man niya ako ng ganon ay as natarato ko din siya ng ganon, ng magkaiba kami ng pagtrato. Siguro hindi lang talaga kami magkapareho. Kasi syempre laking probinsyana ako and about sa Lucky Me, kumakain naman talaga ako ng Lucky Me, paborito ko pa nga yan eh. Kapag nga nag-grocery ako guys, yung Lucky Me talaga hindi ko nakakalimutan eh. Kung nanonood kayo ng mga vlog ko dati. Medyo hindi lang talaga nagkaintindihan, nagkasakitan agad kami na hindi namin dinaan sa pag-uusap. Dinaan agad namin sa sama ng loob, sa public, kaya ganito yung nangyari. Nakakadismaya lang dahil yung iba, nagko-content na sila at ginagawa nilang biro yun. Na hindi nila alam na may mga taong nasasaktan din. Nakala po nila sa pakikialam nila ay meron silang alam. Ayoko nang pahabaan pa, basta humingi po ako ng pasensya sa mga taong nasaktan ko, sa mga nag-expect na super mabuti yung puso ko. Humingi po ako ng tawad, lalo na kay Naloven, kay Mr. Mua, kay Ate Hazel at dun sa isa pang ambassador niya. At syempre, ayoko na kasi ng malaking issue kasi ngayon naiintindihan ko na kung bakit yung ibang vlogger ay ayaw nila ng mga kakulab kasi ang hirap pala talaga na ganito na may mga issue magagawa tapos yung iba pang mga tao ang mangingialam. Ayoko na magsalita pa about dito guys, basta last na po ito. Humingi ako ng pasensya kay Ate Hazel at syempre sa mga taong
masyadong nabigla sa pinakita kong asal. Yun lang po.